Kamusta po mga katambay? Nagbabalik po ang inyong lingkod. Si Kamanong po dito po sa Tambayang Makabayan. Komento po na inyong lingkod. Ito po, komentuhan po natin ngayon mga katambay ang talagang grabing issue po na lumabas po nitong nakarang araw. Talagang ito po napakarami po rito nagtatanggol lalong-lalo sa ating Pangulong Marcos at ang kanyang mga appointed o appointee na mga sekretary ay talagang nagsasalita na po agad, di po ba mga katambay? Dito po sa unang pasabog po na pinalabas po nung maisog rally sa California, di po ba? Sa pamamagitan po ni Maharlika, doon po nag-umpisa yan. At nakita naman natin kung paano po nila salagin yan, di po ba? Ng media, sa pamamagitan po ng media at ng sekretary po ng DILG na si Secretary Benjamin Abalos Jr. At ganun din po ang sekretary po ng DND, ang Department of National Defense, di po ba mga katambay, na si pangunguna po ni Gibo Chidoro. Talagang pinabulaanan nila, pinasinungalingan mga katambay, yung sinasabing video na pinalabas po ni Maharlika noong mga panahon na yon, na ito daw po ay peke at pati nga po tenga ng doon sa video ay na-question nila at napakabilis po ng response dahil kalalabas lang po ng video ng mga time na yon, napakabilis po pati po media mga katambay, di po ba? At ito po mga secretary kasama po ang mga expert ng gobyerno talagang nagpasinungaling mga katambay. Pero ngayon po naglabas na naman po ng video, pero hindi na po pulburon ang inilabas po. Yung video na gumagamit ang ating presidente mga katambay. Ang tanong lang ni Kamanong, ito po, video na mismo ang inilabas mga katambay. Video na mismo nung pinagkunan ng video ni Maharlika mga katambay. Ito na mismo ang may hawak nung video na ito. Dahil alam naman natin na si Maharlika ay nanganganib na rin ng buhay, di umano, di ba? At may kaso na po ito. May kaso na po ang Maharlika dahil po rito sa sinasabing mga video, paninira, di umano sa Pangulong Marcos, sa pamilya Marcos, dahil nga naging number 1 kritiko po siya ng pamilya Marcos mga katambay. Dahil po rito sa issue, lalo sa droga mga katambay. Kaya po may problema na pong malaki ang Maharlika sa gobyerno po ng bagong Pilipinas mga katambay. Ito po, ibalik po natin dito sa bagong issue mga katambay. Napagkukwentuhan lang po natin. Dahil nagtatanong po tayo, siyempre bilang Pilipino, may karapatan at malayang pamamahayag at malayang pagtatanong, di po ba? Dahil meron po tayong demokrasya sa ating bansa. Ito po, tanong ko lang po mga katambay. Kayo po, pwede rin po kayo magtanong, di ba? Nagtataka lang si Kamanong, bakit wala pa pong inilalabas on release ang Malacanang? Dito po sa bagong pinaputok ni Maharlika, kasama na mismo yung pinanggalingan ng video mga katambay. At meron na rin po itong hawak ng mga ebidensya na naka-upload pa sa USB. At ito po ay naipamigay na. Nakapagpamigay na daw po siya. Itong si Miss Cathy Bintug na dating ano tawag natin yan, hindi naman po siya asawa o ka-live-in partner po ni Mr. dating Congressman Florendo, ni Tony Boy Florendo mga katambay. Natsuhin po ni Lagdameo, yung asawa po ni Don Sulweta, yung artista mga katambay. Ito po, wala pong nire-release mismo ang media na talagang ito po, napakalaking pasabog po ito. Yung interview nitong nakarang araw lang, di po ba, pasabog ni Maharlika kasama si Cathy Bintug na mismong siya ang nagpatotoo sa lahat ng sinasabi ni Maharlika, sa lahat ng inilabas ni Maharlika, lalo ang video. Siya mismo ang nagpatotoo na ako, sa aking galing yan, at marami pang kasamang ebidensya yan. Nagtataka lang si Kamanong. Kayo po ba hindi nagtataka mga katambay sa nangyayari ngayon? Nananahimik. Tahimik na tahimik mga katambay. Walang naglalakas loob sa ngayon
Media, wala. DILG Secretary, tahimik. Ang DND, National Defense Secretary, tahimik. You know, yung Press Secretary, tahimik. Halos lahat nananahimik. Bakit po kaya, mga tambay? Hindi pa kaya gawa ang script na sasabihin po nila? Wala pa po kaya silang naiisip na pangsalag, pangontra dito sa sinasabi ng dating kinakasama ng dating congressman, si Tony Boy, no, Florendo, mga tambay. Di po ba? Dahil nung video yung lumabas, nagtataka lang si Kama nung paglabas ng video, mga tambay, inahandyan agad yung response magmula sa media, mga secretary, press, secretary, di po ba? Napakarami po nilang sinasabi na sinungaling, fake news, kasuhan si Maharlika. Bakit po ngayon? Nagtataka lang si Kamano. Walang lumalabas. Nakasuhan. Fake news. Si Miss Cathy Bintog, mga tambay. Doon sa kanyang mga pinasabog. Dahil napakalalaking tao po. Hindi naman ganong sobrang dami itong sinasabing kaalaman ng mga tao. Dahil ito po sinasabi lang niya Voltes 5, mga katambay. Voltes 5, yung talagang dikit na dikit at talagang kasinghutan ng Pangulong Marcos at ng First Lady, mga katambay. At nakakalungkot lang po. Alam po ito, di umano, alam ito ng pamilya ng Marcos. Itong bisyo nila na matagal na. Matagal na po itong bisyo na ito, mga katambay. Senador pa lang siya. Magmula nung makasama o maka-live-in partner ni Tony Boy Florendo, itong si Miss Cathy, doon lang niya nalaman na ganito pala ang kanilang magawain. Pero, hindi naman alam ni Miss Cathy nung hindi pa sila nagsasama ng kanyang ka-live-in partner na si Mr. Tony Boy Florendo kung matagal nang gumagamit ito, mga tambay. Pero sa tingin ni Kamanong, matagal na. Matagal na nagagamitan ito, mga katambay. Baka ito, mga teenager pa lang ito, mga katambay. Alam naman natin, mga kabataan, di ba? Lahat gusto experience. Dahil sa pera, napakarami nilang pera, power. Di ba? Pwede nilang gawin lahat. Kaya po, ibalik tanaw din natin may katotohanan po talaga yung mga mga information na nakarating kay dating Pangulong Duterte na talagang sa mga barko, gumagamit siya sa mga yacht. Di ba? Di ba nabanggit ni dating Pangulong Duterte yun na pati sa mga yacht, yung mga sa karagatan, doon sila nagse-session. Di po ba? Saka mahirap po talagang salagin ito ngayon, mga tamay, dahil mismo po, ito po ang napakaganda na testigo na lumabas, mga katambay. Walang piring, walang takip ang muka. Di po ba? Hindi katulad ng yung mga witness na nakikita natin sa Senado. Di ba? Yung mga nilalatag na witness ni Senator Risa Hontiveros na puro may piring, hindi mo na makilala. May piring na, may takip pa muka. Nakayuko pa. Tapos may mga bonnet pa, may mga sombrero pa, di po ba? Yung mga witness na lumalabas sa Kongreso, di po ba? Na paninira sa mga Duterte. At yung paninira din kay Buloy, nakita natin kung mga witness na inilatag ni Risa Hontiveros, di ba? Mga hindi mo makakilala. Samantalang ito, witness, nakasaksi ng napakatagal na panahon, mahigit sa 10 taon po ito. 10 taon po nagsama ito sa dating congressman, Tony Boy Florendo, mga katambay. At ilang beses niya po, ayon po sa kanya, hindi lang isa, hanggang 5 beses po nakikita niya na ito'y mga nagse-session. Pati ang First Lady, mga katambay, pati ang First Lady, inaalok pa siya. Nag-aalok pa ng hindi ka ba gagamit. Nakakalungkot lang, di po ba? At meron din po silang code, mga katamay. May mga code po silang ginagamit. Ang bihira. Pagka sinabi raw, mga katamay, na white shirt, ibig sabihin, pulburo na yon. Ang code. At napakaraming alam na code na ginagamit po itong
grupo ng Pangulong Marcos di umano. Ayon po ito kay Miss Cathy Bintog. At makilalang tao po ito, mga tambay. Itong talagang barkadahan nila. Lalo-lalo po itong si yung kanyang secretary, si Lagdameo, mga tambay. Talaga po pala ito mga sanggandikit, matagal ng panahon. Kasesyon po pala sila, di umano, mga katambay. Nakakalungkot lang. Dahil mismo si Cathy Bintog, mga katambay, sinasabi rin na matanda na yung asawa niya. Yung kanyang kinakasama. Matanda na, pero hindi kailan ka ba lulubay? Pinayuhan niya pa, mga katambay. Yung kanyang live-in partner. Pero sinabi rin naman niya, bago niya kinasama ito, matagal na panahon na, mahigit 10 taon na separated na sa asawa, hiwalay na. Kaya yung paninira din po nitong meron na po sumasangga, may sumasalag na po, may nagtatanggol na po, at naninira din nga pala, mga katambay, dito sa kay Miss Cathy Bintog. Dahil sinasabi kung ano-ano, ito daw kasi yung sinasabing pokpok, kung ano nung mga salita. Dahil yung klase ng trabaho niya, ganon. Siyempre po, talagang meron din po kasing bayaran na ginagamit po sa social media. Ayon po yan sa mga vlogger na nakatuklas din na bayaran po, mga GCash vlogger. Siyempre po, binabayaran ka alangang paniwalaan mo o kumampi ka kay Miss Cathy Bintog, di mo ba? Siyempre, una-una, sasalagin mo yan, kukontrahin mo para doon sa nagpapasweldo sa'yo. Di mo ba, mga katambay? Realidad na po yan. Pero ang pinagtataka ni Kamanong, mga katambay, kayo, hindi ba kayo nagtataka? Di mo ba? Wala. Tahimik. Lalo ang media natin na mautot ka lang, excuse me sa mga kumakain, mautot ka lang, nakabalita na, mga katambay. Di po ba? Madighay ka lang, Lalo pagka-issue kay dating Pangulong Duterte, kay BP Sara. Di po ba? Sa pamilya Duterte. Talagang nakatutok po ang media. Bumukas lang ang bibig ng isa sa Duterte. Naka-televise na yan. Naka-report na sa sambayan ng Pilipino. Lalo kung ikasisira nito. Di po ba? At nananahimik din, mga tambay. Yung mga attack dog nila, tahimik din po. Walang mga interview, mga katambay. Lumipas po isang araw, magdadalawang araw. Wala, tahimik po ang mga aso po na ngayon po ang mga agresibo rin po, di po ba? Katulad ni dating Senador Trillanes at Senadora De Lima. Di po ba? Tahimik. Nananahimik din ang mga kongreso. Sa kongreso, walang naglalakas loob na ipagtanggol ang pamilya Marcos, ang first family dito po sa lumabas na pahayag nito ni Miss Cathy na siya mismo ang saksi. Di po ba? Ganon din ang Senado na napakarami pong investigador dyan. Nananahimik, mga tambay. Di po ba? Walang nagpapa-interview sa media at walang media na kumikilos ngayon. Lumipas po ang maghapon, araw, gabi. Wala pong lumabas na, yung issue na ito, napakalaking issue po ito. Dahil Commander-in-Chief, first family po ang pinag-uusapan dito. Droga. Di po ba? Nakita po natin kung paano po ikabit sa droga ang pamilya Duterte. Ang dating Pangulong Duterte, kinakabit nila sa droga. Di po ba? Lalo si dating Senador Trillanes, di po ba? Kinakabit po ang pamilya Duterte, congressman, asawa ng vice president, ang presidente, protector ng droga. Ito, gumagamit ng droga. Tahimik sila. Wala kang makikita nga naglalakas loob, mga katambay. Dahil nga, sabi rin kasi ni Miss Bintog, ni Miss Cathy, dahil sanay daw po sa trabahong panggigipit ang mga ito. Sanay mangharas daw po, ayon po. Kaya siguro, sa tingin ni Kamanong, kaya sila takot na magsalita dahil sanay daw po pala itong mangharas, mga katambay, ang mga pamilyang ito, mga katambay. Kaya siguro, nasa power, kapangyarihan. Kaya po siguro ganito, walang nagsasalita, walang nag-uumpisa, walang nag-uungkat
na ito buksan magmula sa media, sa mainstream media. Baka sila'y maharas, magkaproblema sa nakaupo. Ganun po kaya? Totoo po kaya ito, no? Sinasabi ni Miss Cathy Bintog, na pagka nagsalita ka, magkakaproblema ka. Kaya yan, nangyari na po yan, di ba? Nakita natin sa isang istasyon, napasara. Nawalan ng prangkisa. Naging wanted pa yung puno sa harassment. Isang example po yan na may katotohanan po ang sinasabi ni Miss Cathy Bintog, mga katabay. At ngayon, may katotohanan din po ang sinasabi ni ex-agent Pidea Morales. May katotohanan na po ngayon. Dahil napagtutugma-tugma na po, mga katambay. Yung mga video na sinasabi niyang meron at may mga ebidensyang gumagamit. Itong grupo na ito. Dito ba? Ng First Family. Talagang ito na po. Ito na po yung pinaka-worst at pinaka-pangit na nangyari sa administrasyon ng Bagong Pilipinas. Dahil sa nakikita ni Kamanong, napakahirap po itong lusutan. Lalong-lalo na kung ito iimbestigahan ng NBI, di po ba? At ng militar, lalo ng militar. Ito po, napakahirap po magkaroon tayo ng commander-in-chief na gumagamit o hindi pa tumitigil sa paggamit ng illegal na pinagbabawal ng gamot. Di po ba? Kaya ngayon, sa tanong ni Kamanong, komento ni Kamanong, napakahirap po palang magtiwala ngayon sa nakaupo po sa Bagong Pilipinas, mga katambay. Dahil ang mga inappoint po nito, karamihan po sa inappoint nito, mga kaibigan. Baka ito po, di umano mga addicted din o gumagamit ng droga na nakaupo po sa ating gobyerno ngayon. Dahil yung mismong nag-appoint ay gumagamit at mismo pati asawa, mga katambay, at mga kaibigan. Dahil mismo yung mga kaibigan, may mga pwesto sa gobyerno na involved. Ayon dito kay Miss Cathy Bintog, mga katambay. Nakakalungkot lang, di po ba? Wala po kayang gagawing action dito ang pag-iimbestiga. Lalo ang Senado, ang Kamara. Ang tanong ni Kamanong, marami po kayang gumagamit din ng pinagbabawal na gamot sa Senado, sa Kamara, at sa lahat ng sangay ng gobyerno, mga katambay, dahil nabubunyag na po ito. Isang Cathy Bintog, ang napakaraming alam, ebidensya, nagpakalat na ng mahigit 100 ebidensya na nakalagay sa USB. Kaya ito po, nakakalat na po ito. Pati po ang Vice President dito, Jack, na may hawak na po, dating Presidente Duterte, mga Duterte, may hawak na po ito ng USB na naglalaman ng napakaraming ebidensya, mga katambay. Di po ba? Pati mga militar, Jack, nabigyan na po ito. Dahil napakarami pong ipinakalat. 150 na nasa USB. Gaano karaming tao ang mabibigyan ito, mga katambay, yung 150. At pwede pa ito ikopya. Kopya, paramihin ng paramihin dahil nasa USB. Di po ba? Kaya dito po sa nakikita ni Kamanong, dapat po ito aksyonan. Aksyonan po ito ng unang-una, malalim na investigasyon. Sama na natin ng mga militar, ang mga kapulisan natin. Sabi nga po nila, hawak sa leeg ng politiko. Sana naman ang militar hindi hawak sa leeg ng politiko, mga katambay. At ang ating huwes, ang ating justice system, dapat po mag-imbestiga rin sa ganitong nangyayari. Number 1 nga, NBI. Isama na natin ang napakagagaling na kapita-pitagan nating mga sa Kamara at Senado. Imbestigahan po ito. Ibalik po ulit ang malalim na investigation dito. Investigation po dito. Di po ba, mga katambay? Dahil ito po'y droga. Napakahirap po mamuno ang gumagamit at addicted. At sabi nga po ni Miss Cathy Bintog, hindi pa nagbabago. Ano po ang iisipin ng mga Pilipino? Pag gumagamit ka ng ganito, wala ka sa katinuan. Matino ka lang kuno pagka kargado ka. Pagka nasobrahan ka, ang mga desisyon nito,
ay sumasablay, pumapalpak, mga katambay. Baka lalo tumaob ang bangka ng Pilipinas. Nagkakawindang-windang na ang bansa natin. Lalo sa kahirapan, di po ba? Hindi nga masolusyonan. Napakahirap nilang gampanan ang mga pangako na napako. Di po ba? Dahil nga sabi nga ni Miss Cathy, pagka gumagamit ka ng droga ayon sa kanya, unang nagkakaproblema, isip, desisyon. Nagiging weak ka na, weak. Nakakalungkot lang mga katambay. Tahimik po. Pati po ang sinasabi ko, nananahimik. Ang DILG Secretary, tahimik mga katambay. Ang Abalos Jr. at ang Gibo Teodoro, tahimik yung mga nagtatanggol. Nananahimik lahat. Tinakot po ng isang babae. Isang babae lang po. Dalawang babae po ito. Ngayon, nagsama na po ang dalawang babae. Si Maharlika at si Cathy Bintog. Dalawang babae po ang kinatatakutan ngayon, yata, ng administrasyon ng bagong Pilipinas, mga katambay. Dahil napakarami pong involved ito. Marami po ito. Marami pong hawak na ebidensya. Itong si Miss Cathy Bintog. Biruin mo, 10 taon, nakalive-in partner ng isang gumagamit din ng droga. Nasasama pa siya sa mga session, mga tambay. Inaalok pa. Di po ba? Kaya napakarami niyang hawak. Palagay ko, isang damukal na litrato rin ang hawak nito, mga tambay. Mga picture, video na nakasave po sa kanyang USB. Kaya po magugulantang po talaga ito. Kaya nga delikado po ang buhay nito, mga tambay. Ngayon, nagdidelikado na po buhay nito ni Miss Cathy Bintog. Dahil ayon sa kanya, sanay na sanay po ito gumamit ng harassment at bibigyan ka talaga ng malaking problema. Sanay na sanay daw po ito, itong bagong administrasyon natin. Kaya, sa tingin nyo mga katambay? Ano po ang ngayon ang komento nyo? Bakit nananahimik sila? Walang kibo. May katotohanan po kaya? Kaya hirap na hirap silang pasinungalingan kasama ang media. Lalo-lalo na rin, nananahimik ang Makabayan Black. Nagalit na galit sa mga Marcos yan. Di po ba? At ang media, galit na galit sa mga Marcos yan. Di po ba? Noong mga panahon na hindi Pangulo ang Pangulong Marcos Jr., galit na galit yan. Sinusuka nila. Di po ba? Ang pamilya Marcos. Pero ngayon, napakalaking issue. Gumagamit ng droga, pati ang First Lady at mga kaibigan nito. Nananahimik sila lahat. Tikom ang bibig. Takot kaya silang mga gurgor? Pati kaya ang Makabayan Black na wala raw kinatatakutan? Takot din kaya ang mga gurgor? Takot din kaya ang mga harassment? Nagtatanong lang si Kamanong. Kaya napakarami pa po ito, mga katambay. Hanggang hindi kumikilos at hindi iniimbestigahan ng Kamara, Senado, ng NBI at ng ating militar, ang ating Commander-in-Chief, patuloy at tuloy-tuloy ang mangyayaring ganitong sitwasyon sa kanila. Laging magpapalabas ito ng mga statement ngayon, kasama ni Maharlika, si Miss Cathy. Dire-diretso po ito. Hanggang hindi inaaksyonan ng gobyerno, ito pong First Family. Hindi po lulubay dahil napakaraming hawak na ilalabas po itong ebidensya, mga katambay. Kaya sana po aksyonan na po ito, mga katambay. Sa nakikita ni Kamanong, sa lalo't madali, kailangan po aksyonan na ito, imbestigahan na nang matapos na at mapatunayan din ng sambayanang Pilipino, lalo na ng First Family na napakatinding kasiraan po sa pamilya nila ito, na ikaw ay inaakusahan ka na ikaw ay drug user. Panahon na po. Wag na po kayong magpatumpik-tumpik, Mr. President, First Lady, at yung mga kaibigan po. Magpa-drug test na po kayo at umami na po kayo. Talagang ganun po. Wala pong perpektong tao sa mundo. Lahat po tayo nagkakasala. Kaya lang sa ganito po sitwasyon, magiging tunay kayong lalaki at tunay kayong Marcos kung sa tingin nyo, dahil ang inyong amay bayani, sundalo, matapang. Di ba? Harapin nyo po ang inyong issue, Mr. President. Harapin nyo po. Huwag po kayong matakot
sa dalawang babae na naninira sa inyo. Patunayan nyo na hindi kayo gumagamit kasama inyong asawa at mga kaibigan ng pinagbabawal na gamot. Nang hindi Pilipino mismo ang maghusga. Napakarami pong Pilipinong manghuhusga sa inyo, Mr. President. Mahigit 100 milyon ang tao sa atin, tayong mga Pilipino. Lahat po sila may saloobin na ngayon. Dahil po rito sa mismo na yung video na sinasabi po na hindi totoo, siya na mismo ang lumabas. Yung mismong pinanggalingan ng video, mga katambay. Nakakalungkot. Muli po si Katambay Manong, nag-iiwan po ng napakalungkot na nangyayari sa ating bansa. Nagkaroon tayo di umano ng presidente na gumagamit daw na illegal na droga. Paalam. Bye-bye.